Noong nakaraang Disyembre, unang pumutok ang balita tungkol sa maamong dambuhala ng Oslob, Cebu. Ang tuki o botanding o whale shark ang pinakamalaking isda sa buong mundo. Talaga nag-aantay siya na pakainin siya. Ito, tingnan mo. Ito, nagkain ko na. Silip lang. Una nating naidokumento ang naiibang gawin ng tuki. At itong whale shark na to, may more or less 10 remora na sumasama sa kanya. Mula sa unang engkwentro ko sa kanila, Ito kaibigan natin na to, lalaki. hanggang sa kani-kaniyang pag-uugali ng mga hayop na ito. Sina Sandro, Lucas, Big Mama, at Balay. Sa una, nakakatuwa silang tingnan. Pero habang tumatagal, isa-isa nang lumalabas ang problema. At para mas lalo pa natin maintindihan ang ganitong sitwasyon, inimbitahan natin ang isang whale shark researcher na si Elson Aka. 7 taon nang pinag-aaralan ni Elson ang mga tuki o butanding sa Pilipinas. Gusto ko nga ipaalam sa kanila kung bakit hindi maganda ang pagpapakain sa mga butanding. Isa na rito yung ayaw nating mabago yung behavior nila. Gaya yung mga nakikita natin ngayon, meron tayong ayaw nating maging greedy o maging gahama ng mga butanding na kapag may mga pagkain, lagi lang silang kumakain. Sa mga sumunod na araw, sinubukan na namin silang kunan ng photo ID. Ito ay para malaman kung bagong salta sa lugar ang mga tuki. Naging agaw pansin sa amin lahat si Balay. Yung kanyang tail, mukhang tinamaan ng propeller long time ago kasi healed na yung wound. Bawat araw, iba-ibang gawi ang aming naobserbahan. Bibilis sila ngayon Medyo mas excited yata lumangoy ngayon yung mga tuki. At sa loob lang ng 2 araw, nakapagtala kami ng 9 na tuki. Pero mas higit na pag-aaral pa raw ang kinakailangang gawin. Para sa akin, sana mabigyan muna ng pag-aaral tungkol sa mga butanding para malaman muna kung ano yung natural na behavior nila dito. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi na maganda pa kasi hindi pa handa ang mga tao. Wala pang sistema na nasiset para sa tamang pamamaraan sa pagpapalakad ng turismo. Hindi lang kami nasa water. Na-realize ko yung problema na posibleng harapin nitong mga whale sharks na to in the long run. Kasi napaka mahiyain nila sa wild. Hindi na rin kami gumamit ng tangke para makabawas ng stress sa hayop. It's both appreciation because you see how big they are. Also concerned, syempre, kasi iniisip mo, what if masanay sila, gawin nila to sa ibang bangka na hindi naman sanay sa ganitong behavior. Anong iisipin ng mga bangkerong hindi taga dito, kung sakali man? Paano kung pumunta yan sa isang area, wala namang ganyan nangyayari? Hindi pa natatapos ang araw. Isang eksperimento ang aming gagawin para malaman ko ano pang dahilan kung bakit silang nagiging malapit sa tao. Yung plano nga na experiment na gagawin sana natin is i-clear yung tubig. Walang boatmen, walang snorkelers, walang divers. Para malaman natin kung yung mga whale shark ba
pag wala ng tao at wala na nagpapakain, umaalis na ba sila? O nandyan lang sila sa area na yan, no? Wala nang bangka, wala nang boatmen, wala nang mga divers, wala nang snorkelers. Ngayon, aantayin na lang natin siguro mag-give it 30 minutes para mga mabigyan ng idea yung mga whale sharks na wala ng tao. Then, tsaka tayo papasok ulit. Alright, so ang mangyayari ngayon, bale, tigisa, isang bangka si Elson, isang bangka ako, isang bangka yung camera, no? Magdidikit-dikit lang tayo para mukhang isang entity lang tayo na pumapalaot, no? Para hindi masyadong disperse, hindi masyadong ma-action, kumbaga. As it turns out, nung naglabas kami ng boat, yung whale sharks dumaan. Although may isang whale shark na after namin lumaot, dumaan lang sa harap pero hindi umikot, hindi lumapit sa amin. Ayon sa mga mangingisdang kasama namin, sina Sandro at Lucas pala ang mga umaaligid sa amin. May isang lumangoy nung medyo palaot pa lang tayo. May isang lumangoy bandang likuran natin, no? Obviously, lumangoy siya palayo. Either hindi siya interested o hindi niya tayo nakita. So instead of waiting longer, iiksiyan natin yung waiting time natin dito sa boat test natin, no? Yung visual boat test. Pag ganito ba, wala kayo sinasaboy na pagkain, lumalapit pa rin? Pag nandito pa sila sa paligid, Tingnan din sa paligid. pag sa early in the morning, dito lang kami magsasanway. Tapos darating sila agad. Okay. Napakain namin. So, tsaka lang kayo naglalabas ng pagkain pag dumating na? Oo. Kung minsan, andun sila sa bandang laot, tapos kami dito banda, pinahabol namin nila. Pupuntahan nyo doon? Pupuntahan namin, tapos papakain namin. Compared sa kanina umaga, medyo malabo na yung tubig. Visibility is not so good. Nung lumapit si Mark, may isang whale shark kaagad na lumapit. Si Sandro nga. Pero hindi from the direction ng shore kung saan nanggaling si Mark. Nanggaling yung whale shark sa likod. Nakabang at nakanganga at nakausli yung ulo niya sa labas. Hindi siya binigyan ng food. Pumunta siya sa boat naman namin, doon siya dumikit at nag-aantay ng food. So I guess may ina-expect talaga siya, no? It's possible talaga na he's expecting na pag lumapit siya sa boat, may kapalit yun na treat. Hindi rin nagtagal. Unti-unti nang umalis sina Sandro. Mahigit 5 minutes pa nga inantay namin to see kung nandun pa sila sa area. Wala na. So sabi namin, okay, ito na yung sunod na part ng experiment. Ayan na, nakapataas. Pero the interesting part here was that when they arrived, hindi na nakanganga yung bibig nila. Naka-close and they weren't acting as if they wanted to feed. They were weary or parang cautious ba. Again, I'm explaining this in such a way na kung tao tong mga to. Ganito yung pagkakaintindi ko do sa action na nakita ko underwater. He was underwater and he was very careful with his movements. Parang naguluhan siya sa nangyaring sitwasyon. Para sa akin, ang dating, hindi nasunod yung nakasanayan niya. So nagtataka siya, ano to? And lumapit siya sa akin ng pagkalapit-lapit. Honestly, kinabahan ako.